At yun na nga no mga kabayan, mukhang hindi na nga matanggap o matik pa neto ni Abante alias Lolong, isa sa pinakamatandang crocodile dyan sa Crocodile Farm, ang backlash sa kanya ng mga netizen. Mantakin mo, itong si Abante, naglock na ng Facebook niya. Oo mga kabayan, nilock na niya yung Facebook niya dahil sa dami ng galit na netizen na iritang-irita na dyan kay Abante. Mantakin mo mga kabayan, isa kang public official tapos nag-lock ka ng FB mo. Ibig sabihin, hindi mo matik, no? Hindi mo matik yung judgment sa'yo ng maraming Pilipino. Ha, Abante? Ano ka ngayon, ha, Abante? Ha? Nakatikim ka ng matitinding salita, no, sa mga netizen, ha? Hindi mo matanggap, nasasabihan kang, pinakamatandang buhaya dyan sa Crocodile Farm? Hindi mo matanggap na tatawagin kang Abante atras? Mantakin mo naman kasi wala sa hulog yung pinagsasabi mo dyan sa kamera eh. Isipin mo, mga resource person na pinapatawag nyo, sisigawan mo, okay ka lang? Pati si BP Inday Sara, sisigawan mo? Pati yung kasama mo dyan si Congressman Marcoleta, sisigawan mo? Palibhasa, hindi ayon sa opinion mo, basta-basta maninigaw ka. O ngayon, netizen na ang gumante, di mo matik? Ha? Open mo yung Facebook mo para makita natin. Bakit mo nilak? Magtatago ka ng mga picture mo na kasama mo yung mga pamamahaling mong kotse, yung belt mong Louis Vuitton, yung motor mo. Ang dami mong pinapost na kotse. O lahat ba yan? Galing yan sa walang nakaw dyan, walang nakaw. O nagtatanong lang wala bang nakaw dyan? Kasi congressman ka eh. Sabi sa batas, dapat ang isang congressman bawal mag-post ng mga ganyan, di ba? Ang isang congressman dapat hindi maluho. Post ka ng post ng mga kotse mo, ng mga alahas mo, ng mga gamit mo. Ayan, pinutaktik ka ngayon. Tapos maglalak ka ng Facebook mo. Hindi mo matik yung galit ng taong bayan sa'yo. Kala ko ba maraming bumoto sa'yo? Benny Abante, nasa na yung mga bumoto sa'yo? Dapat ipagtanggol ka sa page mo. Huwag mo ilalak. Kasi kung mas marami yung nagtatanggol sa'yo, lalabas naman yun eh. Sa Facebook mo, kung pinagtatanggol ka. Pero ang ginawa mo, nag-lock ka. Ibig sabihin, takot ka sa backlash ng taong bayan sa'yo. Sa tingin nyo mga kabayan, itong si Abante, matapang lang to dyan sa kamera kasi hindi siya naaabot o hindi siya sakop ng mga kaso. Totoo. Duwag pala itong si Abante. Duwag sa mga taong bayan kasi nag-lock ng Facebook account. I-comment nyo nga sa baba at huwag nyo kalimutan i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin natin na kabuuan ng video ito. Grabe. Ay, sana all. Ay. SLK. Ay. Grabe. Woo! Sana all! Sana all itong si Abante. Talagang umabante ang kanyang buhay. Umabante! Grabing lifestyle yan! House of Crocs, House of Representatives, House of Contempt, House of, reptiles! Diba? Lifestyle check naman. Hiyang-hiya naman kami. Diba? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Yung mga relo nyo, yung mga kotse nyo, diba? Yung lifestyle nyo, ang taas-taas Nakakaingit naman. Sana ikaw, Abante. Na-audit ba yan? Grabe si Abante kanina, nalilisik ang mata. Alam mo, he's crazy. Yung pati yung yung tinatabla niya si Rodante Marcoleta. Sabi ko, hindi naiintindihan ni Congressman Rodante Marcoleta ang pinagkaiba ng intelligence fund and confidential fund. May mga ganun-ganun pa siyang hearing. Parang, back talaga. Talaga, Pastor, between you and Rodante Marcoleta, si Rodante Marcoleta hindi makakaintindi? Talaga ba?
lang yung Paduano, personal driver lang dati yan ng politik. Hoy, seryoso ka ba dyan? I am Eric, 007? Never again with the Marcoses, said by VP, so I me out. Yeah, diba? I think klaro. So, ibig sabihin, even the tandem with Senator Amy is, VP Sara is a true leader. Very evident how she stands her ground and the proper way to defend it. Saludo din ako na she accounts for her staff. She takes bullet for them. Father's daughter talaga. Totoo! Diyos me! At ang galing-galing nung ginawa nila. Yung kinwestiyon agad ni Inday yung right off the bat. Mag-o-oath ako? Talaga, mag-o-oath ako? Sabi dun sa rules nyo, ganito resource person ako, di naman daw ako witness. Ganyan. And then, GMA brought the Supreme Court decision. Kasi totoo naman she's there, it's going to be adversarial yung hearing kanina. Kung nag-oath si Inday doon, it's going to be full-on adversarial. Uusigin talaga nila si Inday Sara doon as if siya yung merong na as if parang siyang akusado ng isang krimen. 'Di ba? And if that's the case, what GMA said applies, 'di ba? Na hindi magkaparehas ang resource speaker at ang witness. Kala ko magsasapakan na sila kanina, pikon na pikon si Paduano kay Kong Marcoleta. Si Kong Marcoleta, yeah! My boy! Ayun, kahit nabadrop ako kay Marcoleta before, he's doing the right thing now. So, I support Marcoleta all the way. Doon tayo sa tama. Ipa-comment nyo rin po yung video ni Kong Marcoleta sa kanyang programa na Saganang Mamamayan. Oo nga actually napapanood ko yung show niya na yon. Lalo na pagka merong mga topics siya na ine-explain extensively. Kasi magaling nga kasi talaga naman si Marcoleta. If he's in his element, magaling talaga siya magbusisi. Sinadya ba ng HOR tungkol sa oath at witness and resource person at sadyang matalino lang si VP at nakita niya yun? Sadyang matalino lang si VP at nakita niya yun. Bert DC, hi Joey from Connecticut, USA here. I miss your live sessions. My day is not complete without your live. Oh, pero in the next few days hanggang 25, ganto tayo. Ayan, ganto tayo. Sa Facebook lang muna ako, hindi ako makakapagpaakyat. Soloista lang ako sa pagsasalita, ganyan-ganyan. Kasi hindi gumagana yung StreamYard dito. Sabi ni Insight News PH, I think PGMA ay nasa likod ng mga legal technicalities. Pansin nyo, ready siya sa paliwanag ng resource person at witness. Diyos ko, wag nyong banggain si PGMA, bright yan. I agree. Ayun. Kong Joel, Kong Abante, Kong Valeriano, puro Manila congressmen. Mukhang magbabagsak ng funds kay Mayor Hanny Lacuna for her slate. Yes. Alam nyo, meron ring parang nangyayari sa Manila ngayon. Yung mga konsehal ng Manila na supporter ni Isko, tinanggalan ng pwesto sa Manila, tinanggalan ng mga komite. May mga nag-send sa akin ng video noon na parang what's going on in Manila? So apparently, yung mga konsehal na kilalang supporters ni Isko, tinanggalan sila ng committee. So wala na silang komite. Alam nyo naman, pag may hawak kang komite, meron kang dinideliberate, meron kang ganyan-ganyan. So, basically, ang is in-emasculate nila yung mga konsehal na yon. So, wala na silang trabaho. 'Di ba? Aside from the basic job description of a konsehal. Kasi, binawasan yung kanilang powers. So, ngayon, parang iniisip ko, bakit ganon? Ba't nangyayari yon sa Manila? And I think it's because Hanny Lacuna is gonna go for the second term and kailangan niyang talunin si Isko if that's the case. Ngayon, the konsehals in Manila, most of them are maka-Isko.
Kasi kay Isko naman talaga yung Manila kung di tumakbo yan ng presidente di ba? Ayun. How's the weather po dyan sa China? Lovely. Ang ganda ng weather dito sa Jinan. Ayun. Miss Joey, tara na sa EDSA or liwasan. Habang maaga, patalsikin na yung mga bangag. Kung hindi tayo lalabas, paano natin mapapatalsik mga yan? Lumabas na tayo, doon na lang tayo mag-vlog sa kalye, sabi ni President Bangag. Well, alam mo, darating tayo dyan. But, if you are around the area ng Friday, pwede kayong mag-join doon sa EDSA Friday. It doesn't, wag nyo yung, kumbaga, think of this as a very, very long march. Mahaba ito. Hindi porket lumabas ka isang beses sa kalsada, ibig sabihin nun, matatapos na ang gobyerno ni BBM. It's not like that. This is a very, very long march. You have to put that in your mind. It is a game of tenacity. It is the game of endurance. So, if you are near EDSA every Friday, join that movement. If you are near Liwasang Bonifacio, join that movement. By the way, tomorrow is 19. The next day would be on paalala ko lang Luksang Bayan 21. Mayroong Liwasang Bonifacio rally. Actually hindi ko sure pa kung sa Liwasang Bonifacio ba or somewhere. Doon nga ba? Hindi ko alam exactly. Pero pag magkakaroon ng rally sa 21, abang-abang na lang kayo, no? But I think it's going to be around Manila area. Pumunta kayo, mag-join kayo, mag-participate kayo. Ngayon, kunwari hindi kayo makakapunta, and that is understandable. It's weekdays, tapos syempre lahat may pasok, may trabaho, and whatnot. Wear black. Wear black shirt. Ganon. Ipakita nyo yung solidarity ninyo. Perhaps on the 21st, pwede kayo magpalit ng profile picture, ganyan-ganyan. Ipagluksa natin ang kamatayan ng gobyernong nagsisilbi para sa bansa. Kasi wala na sila. Patay na sila. Ayun. Di nag-share si Rida kasi magagaya siya kay Stella, sabi ni Bangge. Well, yeah. And, well, buti alam niya at buti hindi niya ginawa. 'Di ba? Masaya ako para sa kanya. Yung dalawang COA ladies, there is something the way they look at each other. Hi, thank you Maverick Calloway. Ayun, kanina meron pang isang nagbigay ng hindi ko na nabasa yung ayun. Teka, ang hirap. Sa sagot ni Abante, you are rebuking Congress. Nagtanong lang naman kung bakit hindi. Actually, sobrang OA ni anong pangalan nito? Ni Abante. You are rebuking the Congress. Parang, tangina mo. There's only one way to ask questions. There's only one way to view the situation. 'Di ba? I like how things are unfolding now in the HOR because of how VP gracefully handles the situation. Nagmumukhang mga basang sisiw and puppets yung mga taga-Congress. Bumabati ko sa kanya. Correct. Bernadette Hernandez D is a seasoned politician. Is a seasoned congresswoman. GMA, of course, no question. Rodante Marcoleta, of course. Mga magagaling yung mga yan. They have the way of working. At dahil nagtatrabaho sila ng maayos, lumalabas yung mga totoong personalidad ng mga buwaya sa Congress. Ganun naman yan Alam mo, minsan, para mapalabas mo ang masamang ugali ng isang tao, you don't have to do anything. Do not lift a finger. Just do what you have to do. At yung mga taong masama talaga ang ugali, at yung mga balasubas dyan sa Kongreso, diba? Mga natural kasi nila yan yung balasubas na tinago lang nila nung panahon ng Duterte. Diba? So, you don't have to do anything. Mag-aano talaga yan. Lalabas at lalabas talaga ang nila, lalabas at lalabas talaga ang kanilang kasamaan ng ugali. I swear. Hindi mo kailangan labanan yung mga taong tarantado ng head-on. Just let them be. And that is what GMA,
Rodante Marcoleta, and Bernadette Hernandez D. Bernadette Herrera D. Hernandez ako ng Hernandez kay Kong Berna. Ayun. May tapal na pera ang mga iyan. Kailangan galingan nila dahil may bonus sila niyan. Sabi ni OFW Hero. Alam mo, sa totoo lang, ang wish ko, kung kunwari magkaroon ng mabusisi ang 2024 and 2023 budget. At lahat ng nakinabang sa insertion dapat ipakulong. Ganun. Hindi ko pa rin gets ba't puro confidential funds may sinabi nga ni VP na bahala na sila sa decision. Oo nga Joey, ako'y takam sa kinakain mo, Zay. Ang sarap. Ang sarap. Hot and sour soup. Sabi nga ni FPRRD, do not disturb the enemies while they're making mistakes. True. Gawin mo lang ang tama, lalabas ang kademonyohan ng mga demonyo. Yes! Yes! Just do the right thing. At pag ginawa mo ang tama, yung mga salbahe, lalabas at lalabas talaga yung nila. Kademonyohan nila. But biglang nanahimik ang mayabang ding si Kong Dan Fernandez after mabutata ni VP Sara. Nabugbog Berna si Kimbo. True. 3 months na lang itatagal ng BBM admin. Hindi na tatagal yan. Hindi na aabutin ng 2024. Ay, nako, Maverick Callaway. Sana magdilang ang hell ka. Si Kap Dado, pabor din na ipasara ang Congress at bitayin lahat yan. Alam mo, sa totoo lang, kasi hindi kasi naiintindihan ng mga tao kung bakit tayo naghihirap dahil sa kanilang mga kaputang inahan nila Andito ako sa Jinan ngayon. It is not the number 1 city in China. In fact, parang probinsya nga ito Shandong Province. Yung Jinan, isa siya sa mga city dito sa Shandong Province. Pero, hindi siya yung top city sa China. And, yung immersion ko today is really very, may pinost ako na makita mo kasi, alam mo yon, makita mo kasi yung mga tao dito mukhang satisfied sila sa buhay nila, ang decente nila, ang nila, walang kotseng pangit sa kalsada ng Shandong. Sa totoo lang, magaganda ng mga kotse dito. Wala akong nakita kahit isang lubak. Nakapalitada lahat. Well, nandito ako sa city. I think it's the best part of Pero, walang traffic. Alam mo yun? 30 minutes kaming nagda-drive. Wala akong na-encounter na kahit anong traffic jam or whatnot. Even during rush hours. Ganda ng infra. And then, when you see the green areas, green talaga. Ayun. So, tapos may kasi, meron parang immersion. Yung pinakita yung lifestyle ng mga taga Shandong, how they try to foster community values sa kanilang lugar, ganyan. So, they are very high on volunteerism. So, ngayon, yung mga bata, ine-educate nila sa values ng China. Alam mo, as young as yung mga young kids, putya, na sila sa Belt Road Initiative. Madam, baka issue ka na spy ng China. Naku, nagpunta ako ng China. Hindi ako nagpunta ng China. Lagi naman ako ini-issue pro-China. 'Di ba? Hi, Miss Joey. Crush ko kayo ni Sas. Although 29 na ako and my GF na din. Thank you palagi sa inyong pagla-live. Oo nga Maraming salamat. Miss Joey, ang ganda ng China. Nakakaingit. Walang usok ang sasakyan nila. Yung city nila ang linis-linis. Maraming kahoy sa pagli. Correct! Ang daming kahoy. Etong hotel, ipopost ko yung video. Etong hotel na pinagsestayan ko dito. Pucha. Sobrang grand. Sobrang grand. As in. Sana magkita kayo ni Sas. Hindi ko na siya alam ni Sas na pupunta ako ng China. Pero ang layo kasi nito. Ang layo. Sobrang
parang mas malayo pa yung Pilipinas. Ganon. Magkano per night dyan? Hindi, ano to, conference kasi to. So, yung organization na ano nito, sila yung nag-take care of everything. So, they invited different people from all over the world para dito sa conference.